Kwentong Bayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Chris. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Nang mga panong ito, katuwang ng kanyang ama sa pag-aalaga ng panabong na manok itong si Chris. Sa murang edad, kinakikitaan na ito ng kakaibang hilig sa pagmamanukan. Kinilala din si Chris sa kausayan nito sa paglalagay ng tare. Ngunit ang dahilan kung bakit sikat ang binata ay ang sunod-sunod na panalo sa mga derby na sinasalihan. Talagang walang kupas yung talas mo sa sabong, Chris ah. Mantakin mo. Nasungkit mo na naman yung fastest skill. Hindi lang yun ah. 7 sunod-sunod na panalo. Paminsan nagtataka na ako eh. Bakal ba yung balahibo ng mga alaga mo? Wika ni Tisoy. Kakatapos lang ng isang derby at gaya ng sinabi nito, nauwi na naman ng binata ang kampyonato. Tuwang-tuwa ang ama dahil nakikitang nagtatagumpay ang anak sa piniling larangan. Magaling anak ha. Ngunit siguraduhin mong hindi malalaman ng lahat ang sekreto mo. Magiging delikado para sa'yo, Chris. Wika ng ama. Nakaupo ang tatlo sa sala habang pinag-uusapan ang kanilang panalo. Huwag po kayo mag-alala, tay. Wala pong makakalam ng sekreto natin. At saka, alam kong mapagkakatiwalaan naman tong si Tisoy eh. Hindi tayo ilalaglag niyan. Tugon ni Chris. Lingid sa kaalaman ng lahat. Si Chris at ang kanyang ama ay mga antingero mula sa lahi ng mga manggagamot. Ngunit pinili nilang wag ipaalam sa tao. Sa madaling sabi, sa kanila naputol ang mahabang henerasyon ng mga albularyo. At ginagamit ang mga natutunang kaalaman sa ibang paraan. Ganun pa man, pinanatili na mag-ama ang disiplina ng lihim na karunungan. Ni minsan hindi nila ito ginamit sa pansariling kapakanan o para makapanakit ng kapwa. Ano naman ang balak mo ngayon sa napanalunan mo, Chris? Tanong ni Mang Damian. Dadalaw po ako sa bayan bukas. Pupunta po ako sa bayan punan. Maghatid ng mga pagkain at ibibigay ko din ang bahagi ng napalanunan ko sa mga namamahala. Para po sa mga bata. Tugon ng binata. Bilang pagpapasalamat sa biyayang natanggap, ibinabahagi nito ang kanyang napapalalunan sa mga nangangailangan at isa sa mga naging benepisyaryo ng binata, ang ampunang pagmamay-ari ng kaibigan ng kanilang yumaong Lolo Vicente. Talagang nananalaytay sa kaugatan mong dugo ni Vicente ha. Napakabait mong bata. Pero Chris, hindi ko kinukonsente ang pagsusugal. Alam mo yan. Wika ng pare. Namamahala ng ampunan na itago na lang natin sa pangalang Padre Velez. Huwag po kayo mag-alala, Padre. Hindi naman po sugal ang ginagawa ko. Sabihin na lang natin pamumuhunan. Tugon ni Chris. Kung sa bagay, sigurado naman ang panalo mo pero hindi ito ang tamang paraan ng paggamit ng mga minana mong aral sa Lolo Vicente mo. Tugon ni Padre Velez. Alam ko naman po yun, Padre, pero ito lang po yung alam kong paraan para mabilis na makatulong sa inyo at sa iba pang nangangailangan. Huwag po kayo mag-alala. Sa oras na makalikom ako ng malaking halaga, hihinto na po ako sa pagsasabong.
Tugon ni Chris. Napailing na lang si Padre Velez dahil ilang beses na itong sinabi sa kanya ni Chris. Wala din namang magawa ang pare dahil nakikita niyang maganda ang kinakalabasan ng ginagawa ng binata. Sa loob ng maraming taon, mas lalong naging matagumpay si Chris sa larangan ng pagmamanukan. Kinilala ito bilang isa sa pinakabatang breeder na nakapagtala ng maraming panalo sa loob ng isang taon. At ang mga lahi ng inaalagaan nitong manok, pinag-aagawan ng mga mananabong. Umabot ng mahigit 80,000 piso ang halaga ng mga manok na panabong ng binata. Ang kadalasang parokyano nito ay mga politiko o hindi kaya naman mga dayuhang nahuhumaling sa sabong. Dahil sa tinatamasang tagumpay, naging masagana ang pamumuhay nila Chris. At syempre, hindi mawawala ang mga naiinggit. Isa na dito ang dating kaibigan ni Mang Damian na itago na lang natin sa pangalang Mang Eli. Dating magkapartner sa negosyo ang dalawa. Ngunit natukso sa pera si Mang Eli. Kaya gumawa ito ng paraan para lamangan si Mang Damian. Sa kasamaang palad natuklasan ito ng matanda. Kaya kagad nitong tinapos ang pakikipag-ugnayan sa kaibigan. Dahil sa pangyayari, lalong lumaki ang galit ni Mang Eli sa pamilya ni Chris. Ilang beses na itong nagtangkang isabotahe ang mga gawain ni Mang Damian. Ngunit sadyang hindi nito magawang magtagumpay na pabagsakin ang mag-ama. Hanggang sa wala ng ibang maisip ang matanda, pinili nitong sumangguni sa isang mambabarang. Hindi naging lingid kina Chris ang balak nito dahil na din sa angkin nilang kakayahan. Nagawa nilang kontrahin ang mga ritual ng mambabarang bago pa man ito magsimulang saktan sila. Talagang desperado na itong si Eli. Ano kaya ang susunod na gagawin ng taong yon? Hindi na maganda to ah. Baka malusutan tayo. Tanong ni Mang Damian. Kasalukuyan silang naghahanda para sa isang derby nang maramdaman ng matandang may paparating na panganib. Sa totoo lang po, naawa po ko sa kanya tay. Kasi punong-puno po ng galit yung puso niya. Tugon ni Chris. Wala tayong magagawa. Kung ito ang gusto niyang mangyari, hayaan mo lang siya. Hanggang sa magsawa yung matanda na yan. Kampante ang mag-ama dahil sa lakas ng aral nilang taglay. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, makakatagpo sila ng katapat. Kinagabihan, dinala nila Chris ang manok sa arena dahil maaga pang magsisimula ang mga sultada. Matapos maisaayos ang mga manok, nagsimula na si Chris sa mga ritual na gagawin. Inilabas nito ang mga medalyon. Ibinabad sa tubig. Nag-usal na mga dasal at isa-isang inihipan ang mga manok. Nagsindi pa ito ng insenso upang magsilbing pausok sa mga alaga. Kakatapos lang ng binata sa ginagawa nang biglang pumasok ang isang lalaki. Nagulat si Chris. Dire-diretso itong tumuloy sa kanilang kinaroroonan. Pasensya na ha. May maitutulong ba ako sa inyo, Manong? Tanong ni Chris. Wala naman. Naliligaw kasi ko eh. Kilala mo ba si Mang Eli? Hinahanap ko kasi kung saan siya naglalagi. Tanong ng lalaki. Naroon siya sa kabilang dulo. Tumbukin mo lang tong hilerang to. Pinakadulo sila, makikita mo. Wika ni Chris habang tinuturo ang kinaroroonan ni Mang Eli.
Inakala nitong aalis na ang lalaki. Ngunit laking pagtataka ng binata. Nanatili pa ito. Pinagmasdang mabuti ang mga alagang manok ng binata. Mahusay ang pagkukondisyon mo sa mga alaga mo, bata Siguradong panalo yan Nga pala, Nardo ang pangalan ko. Alis na ako Napakamot ng ulo ang binata. Nawirduhan ito sa mga sinabi ng lalaking nagpakilalang Nardo. Pinagmasdan niya itong maglakad. Bawat banok na madadaanan, tinititigang mabuti. Matapos ay lilingon kay Chris. Ngingiti ng nakakaloko. Hoy, anong problema? Bakit ka ba titig ng titig sa taong yon? Tanong ni Mang Damian. Nagulat si Chris sa biglaang pagsulpot ng ama. Tay! Uy nako, ano ba naman kayo? Huwag niyo nga akong ginugulat ng ganyan. Ano po kasi, nawiwirduhan ako sa lalaking yun. Parang may kakaiba sa kilos niya Tugon ni Chris. Sinabihan siya ng matanda. Huwag na itong bigyan ng pansin. Ay nako, wag mo nang pinapansin yung ganyang mga tao Baka mga pakawalayan ni Ellie. Kung tapos ka na sa ginagawa mo, sige na umuwi ka na. Ako nang bahalang magbantay sa mga manok. Wika ni Mang Damian. Ngunit hindi mapalagay si Chris. Kaya pinili nitong magpaiwan. Hindi tay, ako na po magbabantay. Kayo na po magpahinga. Mababang araw ang harapin natin bukas. Tugon ni Chris. Matagal na itong ginagawa ng binata. Kaya panatag ang matandang walang mangyayaring masama sa kanya. Ngunit habang nasa daan pa uwi, may sumalubong na dalawang katao. May dalang itak ang mga ito. Alam ni Mang Damian, pakawala ito ni Ellie. Ay nako nga man talaga, oo. Talaga bang ganito ka desperado si Ellie? Pasensya na pero mukhang mabibigo na naman siya. Wika ng matanda. Biglang sumugod ang dalawang kalalakian. Inundayan ng mga ito ng taga ang matanda. Ngunit nagawang mailagan ang mga atake. Nagulat ang mga ito. Hindi nila akalaing ganong kabilis kumilos ang matanda. Kung ako sa inyo, hindi ko na itutuloy ang ginagawa nyo. Mapapahamak lang kayo. Muling wika ni Mang Damian. Ngunit patuloy pa rin sa pagsugod ang mga kalalakian. Napailing si Mang Damian. Pinagsusuntok ang mga ito. Hindi sila makapaniwala. Sa isang suntok lang, nagawa silang pabagsakin ng isang matanda. Pinagsisipa ng matanda ang mga itak. Kagad bumalik sa kinaroroonan ni Chris. Nagulat ang binata nang makitang humahangos ang matanda. Otay, bakit po kayo bumalik? Ano nangyari sa inyo? Tanong ni Chris. Ano pa bang aasahan mong mangyari? Pinaabangan ako ni Ellie sa mga alipores niya. Pero wala namang magagawa yung mga yun Kaya yon natutulog na sa tabi ng daan. Tugon ni Mang Damian. Dali-daling lumabas si Chris sa pag-asang maaabutan pa nito ang mga kalalakian. Ngunit wala na ang mga ito nang dumating siya sa lugar. Dali-daling bumalik ang binata sa ama. Nakita nitong nakikipag-usap ang matanda sa tagapangasiwa ng soldata. O mabuti naman nakabalik ka na. Mapapaagang soldata
Kaya ihanda mo na ang mga manok dahil mukhang una ka sa pila. Dali-dali namang kumilos si Chris. Dinala ang unang manok na lalaban. Pag-akyat niya sa ruweba, biglang nagsigawan ang mga tao at halos lahat ng tao ay sa kanya pumusta. Mukhang lambyado tayo ngayon, Chris ah. Halos lahat ng tao sa'yo yung bato ng pusta eh. Wika ni Tisoy. Oo nga eh. Pero wag tayong magpapakasigurado. Dahil si Mang Eli ang kalaban natin sa unang soldata. Mukhang may nakatagong alas yung matandang to eh. Kanina pa iba tumingin no? Pangisi-ngisi pa. Tugon ni Chris. Ilang sandali pa umakyat ang lalaking nakilala nito sa likuran. Nanlaki mga mata ng binata dahil itim na manok ang dala nito. Sa unang tingin, kagad natukoy ni Chris, aswang ang hawak nitong manok. Dali-daling inagaw ng binata ang kanilang manok kay Tisoy. Sinabihan siyang wag itong magbibitaw. Alam ng kaibigan ang ganitong kilos ni Chris. Kaya kagad siyang lumabas ng ruweba at pasimpleng nagsaboy ng asin sa sahig. Matapos niyang gawin ito, muli itong lumapit sa kaibigan. Nag-abot ng isang baso ng tubig. Dinukot naman ito ni Chris gamit ang daliri. Inusala ng dasal, sabay himas sa ulo ng alaga at sa tari. Ngayon lang uli ako nakakita ng aswang na manok, Chris. At mukhang malakas ang isang yan. Kaya ba ng alaga natin? Tanong ni Tisoy. Magtiwala ka sa dasal at sa alaga natin, Tisoy. Kahit gaano pa kalakas yung aswang na manok na yan, walang panama yan sa kapangyarihan ng Diyos. Tugon ni Chris. Matapos naglakad na sila sa gitna. At gaya ng inaasahan, naghiyawan ang mga tao dahil alam nilang sigurado na ang panalo sa tuwing ang binata ang magbibitaw ng manok sa ruweba. Nagsimula na ang salpukan ng mga manok. Kitang-kita nila ang pagtatatalon ng manok ng kalaban dahil sa asing isinaboy ni Tisoy sa ruweba. Hindi nagtagal ang labang iyon. Nagtamo ng 4 na saksak ng tari ang kalaban at ilang hiwa sa katawan. Gaya nga ng inaasahan, nanalo ang manok ni Chris nang walang natatamong galos. Napatingin ito kay Nardo. Kitang-kita ang panggigigil nito. Ngumiti lang si Chris, na lalo namang nagpainis sa lalaki. Mukhang ginalit mo ng gusto yung kasama ni Mang Eli. Wika ni Tisoy. Napangiti si Chris at sinabing sinadya niya itong asarin para malaman ang totoong pagkatao ni Nardo. Ito lang ang paraan para malaman natin ang ugali niyan. Basang-basa ko na ang karatas ng taong yan, Tisoy. Kaya alam ko na ang susunod niyang gagawin. Ilabas mo na isa nating manok para sa susunod na soldata. Yung hindi kasama sa mga dinasalan ko. Nanlaki ang mga mata ng kaibigan dahil alam niyang matatalo ang manok na yun. Lalo pa ang kalaban, may kakayahang gumamit ng aswang na manok. Pero pre, mababayiran yung record mo niyan. Sigurado ka? Tanong ni Tisoy. Huwag kang mag-alala. Magiging tabla ang laban. At saka, wala ka bang tiwala sa akin, Tisoy? Tugon ni Chris. Hindi na nagsalita pa ang kaibigan. Kagad nitong kinuha ang manok na sinasabi ng binata at hinanda. Matapos ang ikalawang soldata, sila muli ang lalaban.
Nagsipag-atrasan ang ilang mga kasali nang makitang si Chris ang nagbibitaw ng manok. Nagpasya na lang tumaya ang mga ito kaysa ibuwis ang buhay ng kanilang mga alaga. Mukhang dalawa na naman kayo ni Ellie ang matitira. Itutuloy mo pa ba ang soldata? Tanong ng matanda. Opo, tay. Kailangan tapusin natin ang 7 soldata. Alam kong may gagawin pang kakaiba yung Nardo na yan. Tugon ni Chris. Ilang sandali pa ay muli nang tinawag sina Chris para sa ikalawang soldata. Nagulat ang lahat dahil wala sa dalawang panig ang umatras. Muling naghiyawan ang mga tao dahil alam nilang malaking pera ang makukuha sa labang iyon. Nagharap si Chris at Nardo. Sa pagkakataong iyon, kinumpronta nito ang binata. Talagang hinahamon mo ko, bata, ha? Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Natawa si Chris dahil galit na ito. Masyado mo namang sineseryoso ang lahat eh. Sabong lang to. Pera lang ang habol natin dito, Manong. Tugon ni Chris. Lalong nagpantig ang tenga ni Nardo. Pera. Pasensya na. Pero hindi yan ang dahilan ko nung pumayag akong magtrabaho kay Mang Eli. Ikaw at ang iyong ama. Tugon ni Nardo. Matagal na nitong minamanmanan sina Chris. Napag-alaman na may kakaibang kakayahan ng binatang kumontrol ng kilos ng manok. Hindi ko alam na matutuklasan mo yun ah. Kung sa bagay, matagal na din akong hindi nakakaengkwentro ng mga aswang na manok. Mukhang magiging maganda ang laban na to. Pero pinangungunahan na kita. Wala akong personal na galit sa'yo. At papalampasin ko ang ginawa mo sa tatay ko. Dahil hindi naman siya nasaktan eh. Pero babalaan kita. Sa oras na may ibang madamay, siguradong mananagot ka. Wika ni Chris. Ngumiti lang ng nakakaloko si Nardo. Muling bumalik sa kanilang pwesto. Nagsimula na ang ikalawang soldata at gaya nga ng inaasahan ng lahat, naging mainit ang mga susunod na laban. Sa kabila ng kakayahan ng mga aswang na manok, nagagawa pa din itong lampasan at matalo ng mga alaga ni Chris. Tuluyang natapos ang sabong. Muling nauwi ng binata ang kampyonato. Naghahanda na sila pauwi nang makita nitong naglalakad si Nardo palayo. Mukhang sumuko na yung tao na yun, Chris, ha? Sana, nung una pa lang nalaman niya nang hindi siya mananalo. Dagsa ganon, hindi naging ganito kasakit ang pagkatalo para sa kanya. Ay nako, kawawa naman oh. Bagsak pa ang balikat. Nakayuko pa ang ulo. Wika ni Mang Damian. Sa palagay ko tayo hindi. Hindi pa dito natatapos ang lahat. Kaya magmadali kayo ni Tisoy para makauwi. Mas ligtas kayo doon. Tugon ni Chris. Matapos maayos ang mga kagamitan, kagad nang umalis si Mang Damian. Sinadya ng binatang magpaiwan dahil alam nitong susundan siya ni Nardo. Nagpa siya si Chris na maglakad pauwi dahil hindi naman kalayuan ang sabungan sa kanilang tahanan at kagaya ng inaasahan, sinundan siya ng ilang kalalakian. Huminto ang binata upang harapin ang mga ito. Ngunit imbis na kumprontahin, mabilis na nagpulasan ang mga kalalakian.
Hinabol naman ito ng binata sa kagustuhang tuldukan na ang hidwaan. Masyadong mabilis kumilos ang mga ito, kaya hindi sila magawang abutan ni Chris. Babalik na sana ang binata nang bigla siyang sinigawan ni Nardo. Hoy bata! Ang lakas ng lobong sundan ako ah. Ang galing mo rin ano. Talagang gusto mong mamatay. Wika ni Nardo. Kabaliktaran ang gusto kong mangyari. Gusto kong malaman mula sa'yo kung bakit gano'n na lang ang galit mo sa amin ng tatay ko. Tanong ni Chris. Ngunit hindi ito sinagot ni Nardo. Sa halip lumabas mula sa likod ng puno si Mang Eli. Ito ang nagsalita. Si Nardo ay inupahan ko para lang maging kasangkapan. Kaya hindi niya masasagot ang tanong mo. Alam mo kung ano ang ginawa ng tatay mo sa akin noon. Ito na ang pagkakataon para makaganti ako sa kanya. Wika ni Mang Eli. Ngunit bigla itong pinatahimik ni Nardo. Hoy, tanda! Tumahimik ka. Hindi ako pumunta dito para magtrabaho sa'yo. Gusto kong makita kung ano ang totoong kakayahan ng binatang to. Masyadong matunog ang pangalan niya sa buong bayan. At may mga balitang nakarating sa akin na may taglay nga daw siyang agibat. Gusto kong patunayan yon. Tugon ni Nardo. Sa isip ni Chris, talagang hindi siya papalampasin. At sana din inalam mo na hindi ko lang sa sabong ginagamit ang kakayahan ko. Tignan natin. Ngayon natin malalaman eh. Tugon ni Nardo sabay sugod sa binata. Sinalubong naman ito ni Chris. Ngunit sa halip na saluhin ng suntok, hinayaan niya itong tumama. Nagawang patalsikin ni Nardo ang binata. Ngunit laking gulat nito dahil hindi man lang nagalusan. Alam mo, kung ganyan lang yung gagawin mo, mas mabuti pang itigil mo na lang to. Wika ni Chris. Ay, masyado kang kampante ah. Nagsisimula pa lang ako ah. Tugon ni Nardo. Muling sinugod si Chris. Sa pagkakataong iyon sinalo ng binata ang kamao nito at itinulak papalayo. Akmang susugod muli nang mapansin itong biglang bumigat ang katawan hanggang sa hindi na makakilos. Pilit nitong inihahakbang ang mga paa, ngunit wala pa ring nangyayari. Hindi ka makakagalaw kahit anong gawin mo, Manong. Hindi mo pa napapansin? Sa bawat pagdikit ng kamay ko sa'yo, may dasal akong binibitawan. At sa tuwing gagamitin mo ang kakayahan mo, lalo itong lalakas. Wika ni Chris. Hindi makapaniwala si Nardo na ganon katuso si Chris. Maliban pa dito, sadyang napakalakas ng binata. Tama nga ang sinabi ng ilang mga kaibigan ko. Hindi nga kayo basta-basta. Tugon ni Nardo. Sinabi din nito ang totoong dahilan ng pakikipagsabwatan kay Mang Eli. Nabulagan nito sa kasinungalingan ng matanda. At isa sa malalapit nitong kaanak ang napahamak dahil sa pagsunod sa maling paniniwala. Ito ang nagtulak kay Nardo na magigante sa mag-ama. Bagaman hindi nakilala ng lubusan ang mga ito, masasabi ni Nardo na mabuting tao si Chris at Mang Damian. Ngunit hindi matanggap ni Mang Eli ang kabiguan. Kusa itong kumilos para pagbayarin si Chris. Dinampot ang itak at sinugod ang binata. Sa pagkakataong iyon,
Isa sa mga kasama ni Nardo ang pumigil sa kanya. Pasensyaan tayo Mang-Eli. Pero kung merong dapat magbayad dito, sa palagay ko ikaw yon. Wika ni Nardo. Hindi mo ba nakikita? Sila ang pumatay sa kamag-anak mo. Kaya huwag kang magpapabulag sa mga sinasabi nila. Tugon ni Mang Eli. Hindi Mang-Eli. Ikaw ang nabubulagan ng galit. Hindi rin totoong masama ang mag-ama. Dahil kung kagaya sila ng sinabi mo, matagal nang patay ang dalawa kong kasama. Oo, mali ka ng hinala Mang-Eli. Hindi nila tinuluyan ang mga kamag-anak ko. Wika ni Nardo. Mang-Eli, itigil niyo po ang paghihiganti. Dahil wala naman pong mararating ang pagod niyo. Kayo lang din ang mapapahamak sa uli. Wika ng binata. Ngunit hindi talaga matanggap ng matanda ang pagkatalo. Pinakawalan nito ang mga alagang aswang na manok ni Nardo. Sinugod ng mga ito si Chris. Dahilan para magtamo ng sugat ang binata. Dali-dali namang pinigilan ni Nardo ang mga alaga. Ngunit maging siya, sinalakay ng mga nilalang. Nardo, bakit mo sinalubong ang mga alaga mo? Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Wika ng binata habang sinasalo si Nardo. May taglay na nakakamatay na laso ng kalmot na mga alaga ko. At paniguradong mamamatay ka kapag napuruan. Mabuti na lang, daplis lang ang tumama sa'yo. Tugon ni Nardo. Kinapa nito ang likod ng lalaki. Nanlaki mga mata dahil punong-puno ng dugo ang kanyang kamay. May sugat ka. Kailangan nating gamutin yan. Halika, tumayo ka, Nardo! Wika ng binata. Ngunit pinigilan ito ni Nardo. Hindi na, Chris. Huli na ang lahat para sa akin. Ilang sandali lang. Kakalat na ang lason papunta sa utak ko. Kaya habang nasa katinuan pa ako, pakiusap, patayin mo na ako. Nanlaki mga mata ng binata dahil sa sinabi ni Nardo. Alam mong hindi ko gagawin ang bagay na yan. Walang mangyayari sa'yo. Kaya kang gamutin ni tatay. Wika ni Chris. Hindi, bata. Sa oras na kumalat hanggang sa utak ko ang lason, magiging aswang ako. Mawawala sa sarili. Kaya pakiusap, gawin mo na ang sinasabi ko. Tugon ni Nardo. Bigla namang sumigaw si Mang Eli. Nakita ng binatang kinukuyog ito ng mga alaga ni Nardo. May pag-asa pa kaya tumayo ka dyan. Kailangan kitang madala kay tatay. Muling wika ni Chris habang pilit na itinatayo si Nardo. Huwag ka na magpumilit. Hindi na ako aabot sa inyo kaya pakiusap, patayin mo na ako. Tugon ni Nardo. Sabay abot ng punyal kay Chris. Ngunit dahil matigas ang ulo nito, itinapon ng binata ang punyal. Magtiwala ka sa akin dahil kaya kitang iligtas. Dali-dali nitong tinakbo si Nardo pauwi ng tahanan. Napapangiti na lang ito dahil hindi niya akalaing mag-aaksaya ng lakas ang binata upang iligtas ang buhay ng taong nagtangkang pumatay sa kanya. Pagdating sa kanilang tahanan, kagad sinabi ni Chris ang nangyari. Hindi naman nagdalawang isip si Mang Damian na gamutin si Nardo. Gamit ang ilang sangkap at kaalaman sa panggagamot, nagawa nitong alisin ang lason sa katawan ng tao at nailigtas ang buhay niya. Sana kaibigan, gamitin mo ang ikalawang pagkakataon na ito
para gawin ang tama. Wika ni Chris. Talaga ngang mabuti kayo tao. Maraming salamat, Chris. Minulat mo ko sa katotohanan. Tugon ni Nardo. Matapos ang ilang araw ay nagpaalam na ito sa mag-ama. Samantalang si Mang Damian at Chris, ipinagpatuloy ang kanilang gawain. Kagaya ng dati, tumutulong pa rin sila sa mga nangangailangan gamit ang kanilang napapanalunan sa sabong. Mas lalo pang naging matagumpay ang mag-ama at kasalukuyang nagmamay-ari ng malaking sabungan sa kanilang lugar. Samantalang si Mang Eli naman, wala nang nakaalam kung ano ang totoong nangyari. Dahil matapos ng kaganapan, hindi na ito muli pang nakita. Hindi nagtagal, lumaganap sa kanilang lugar ang kwento. Nalaman ng lahat ang kanilang sekreto. Sa bandang huli, hinunto ni Chris ang pagsasabong. Itinoon ang pansin sa paghahayupan. Malaki din ang naipon nito, kaya nagawang makabili ng binata ng malawak na lupain sa ibang lugar. Namuhay ng tahimik si Chris kasama ang kanyang pamilya. Walang sino man ang nakakaalam na minsan siyang kinilala bilang sabongerong antingero. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Evan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Quezon. Simulan na natin ang kwento, mga kabayan. Marahil marami na tayong naririnig na mga bertud at anting-anting. Karamihan sa mga ito nagbibigay sa atin ng lakas, kabal, at pampaswerte. Ngunit sa kwentong ito, kakaibang bertud ang inyong matutunghayan dahil ang kakayahan ng gamit na ito ay magmanipula ng oras o dimensyon. Nagsimula ang kasaysayan sa isang liblib na lugar sa probinsya ng Quezon, partikular sa tahanan ng binatang nagngangalang Evan. Mula sa pamilya ng mga magsasaka, at ang pangunahing hanap buhay ay pagtatanim ng tabako. Panganay sa dalawang magkakapatid itong si Evan, kaya siya ang katuwang ng ama sa paghahanap buhay. Sa murang edad, namulat sa kahirapan ng buhay ang binata, kaya naman napakasipag nito. Maliban sa pagtatrabaho sa sariling taniman, nakikidayo pa ito sa ibang lugar para manggapas ng palay o hindi kaya naman kumuha ng trabahong pambukid katulad ng paglilinis ng pilapil at pag-aararo. Kasama nito ang alagang kalabaw na pinangalan ng Sikla, nang ibig sabihin, unang pagdilim ng buwan. Maamo ang kalabaw na ito at halos nakakaintindi ng mga utos ni Evan. Humahanga ang mga tao sa tuwing nagtatrabaho ang dalawa dahil hindi tinatalian ng binata ang napakalaking alaga. Pilantik lang ng daliri at senyas lang ang paraan ni Evan upang pasunurin ito. Ang dahilan kung bakit inilarawan sa kwentong ito ang katangian ng alagang kalabaw ng binata, dahil ito ang naging daan ng tuluyang pagbabago ng buhay ni Evan. Isang hapon habang nagpapahinga, pinapakain ito ng damo ang alaga. Nakaupo sa pilapil. Kakatapos lang nilang hakutin ang inaning tabako, kaya pinili ng binatang pagpahingahin muna ang alaga bago tuluyang umuwi. Evan, sumunod kayo ni Sikla. Huwag na magpagabi. Delikado sa daan. Wika ng ama ni Evan na itago na lang natin sa pangalang Mang Nasyo.
Opo, tay. Susunod na din kami. Pinauubos ko lang kay Sikla ang pagkain niya. Tugon ng binata. Kaagad nang lumakad ang mag-ama. Palubog na ang araw ng mga oras na yun. Ngunit wala pang balak na umuwi ang binata. Naisip nitong paliguan muna si Sikla dahil buong araw itong nagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Matapos kumain ng alaga, sumakay ang binata sa likod nito. Sumenyas papunta sa ilog. Mabilis namang naglakad ang kalabaw na tila tuwang-tuwa. Hindi pa man nakakababa ang binata, dire-diretso itong lumublob sa tubig, dahilan para mabasa ang suot na damit. Ano ka ba naman, Sikla? Alam mong hindi pa ako nakakababa eh. Yari tayo nito kay nanay. Wika ng binata. Hinayaan itong magbabad sandali ang alaga. Ilang minuto pa ang nakalipas ay kusa na itong umahon. Alam mo, Sikla, pagod na pagod ako ngayong araw. Baka pwede mo naman akong isakay pa uwi oh. Wika nito sa alaga. Ngunit imbis na huminto, biglang kumaripas ng takbo ang kalabaw na parabang inaasar si Evan. Aba, lokong to ah. Sige, tumakbo ka. Bukas hindi kita bibigyan ng tubig na may asin. Wika ng binata. Hindi huminto ang kalabaw. Salip ay nagpatuloy ito sa pagtakbo. Nagtatatalon na parabang batang tuwang-tuwa. Wala nang nagawa si Evan kung hindi sundan ng alaga. Hanggang sa napansin ito na biglang huminto si Sikla. Nagtataka ang binata dahil kakaiba ang kinikilos ng alaga. Nakatitig ito sa tabi ng daan habang nagbubuga ng hangin sa ilong. Kinakahig pa ang paa sa lupa. Bakit, Sikla? Anong problema? May ahas ba? Tanong ni Evan. Kadalasang ginagawa ito ng alaga sa tuwing may makamandag na hayop itong nakakasalubong o hindi kaya naman may nakikita itong bago sa kanyang paningin. Patuloy ang ginagawa ng kalabaw, kaya tinignang mabuti ng binata ang daan, ngunit wala naman itong makitang ahas o kahit ano. Akmang tutuloy na sa paglalakad ang binata nang biglang idampi ni Sikla ang kaliwang sungay nito sa dibdib ng binata na tila ba binabalaan siyang wag tumuloy sa paglalakad. Ano bang problema, Sikla? Kailangan na nating makauwi gabi na oh. Papagalitan tayo ni tatay niyan eh. Iritang wika ni Evan. Ngunit patuloy pa rin si Sikla sa pagtulak sa kanya palayo. Pinili ni Evan na pakiramdaman ng alaga hanggang sa mapatitig ito kung saan nakatutok ang tingin ng kalabaw. Nanlaki ang mga mata ni Evan nang makita ang walang malay na babae. Nakasandal ito sa puno at puro sugat ang braso. Punit-punit din ang kasuotan nito na parang nilapa ng kung anong mabangis na hayop. Nilapitan nito ng binata. Tinignan kung buhay pa ang babae. Nakahinga ng maluwag si Evan dahil naramdamang humihinga pa ito. Dali-daling binuwat ni Evan ang dalaga. Isinakay sa likuran ni Sikla. Nung una ay ayaw pang gumalaw ng kalabaw na parabang may kinakatakutan. Ngunit nang pinalo ni Evan, kagad nang naglakad pauwi. Pagkarating sa tahanan ay nagalit si Mang Nasyo nang makita ang dalagang sakay ni Sikla. Saan ang galing ang babaeng yan, Evan? Bakit mo dinala dito?
Tanong ni Mang Rasyo. Nakita ko lang po siya sa tabi ng daan, Tay. Hindi ko rin po siya kilala pero alam kong kailangan niya ng tulong. Kaya po bilisan na po natin bago pa po siya maabusan ng dugo. Tugon ng binata. Dali-dali namang binuhat ng matanda ang dalaga papasok ng tahanan. Inilapag ito sa higaan at tinawag ang ina ni Evan upang tignan ang katawan ng dalaga. Ilang minuto lang ang nakalipas ay lumabas ang ginang. Nagtaka si Evan sa sinabi ng ina. Wala namang sugat yung dalaga. Ano bang nangyari sa kanya, Evan? Wika ng ina ni Evan na itago na lang natin sa pangalang Aling Baling. Ha? Imposible naman po yun, Nay. Kahit tignan niyo po yung likod ni Sikla, nandun pa po yung dugo eh. Kaya paano niyo po nasabi na walang sugat? Tugon ng binata. Dali-dali itong pumasok sa kwarto at nagulat dahil nakita nitong wala na ang mga sugat na natamo nito. Papanong nangyari to? Saan mo ba talaga napulot ang babaeng yan, Evan? Tanong ni Mang Nasyo. Hindi ko nga po kilala yung babaeng yan. Ang kulit mo naman po, Tay eh. Medyo nairita si Evan ng mga sandaling iyon. Akmang lalabas na sana sa kwarto ang binata nang magkamalay ang dalaga. Dali-daling lumapit ang binata sa tabi ng higaan at tinanong ito. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong ni Evan. Ang pangalan ko'y Elena. Teka, nasan ako? Tugon ng dalaga. Nandito ka sa bahay. Nakita ka namin sa tabi ng daan eh. Sugatan tapos walang malay. Wika ni Evan. Tinulungan nitong bumangon ang dalaga. Ngunit dali-dali itong bumaba sa higaan. Nagpupumiglas na lumabas sa kwarto. Sandali lang. Hindi ka pwedeng kumilos, baka mapano ka. Pinigilan nito ni Mang Lucio na lumabas dahil sa kalagayan. Bakit niyo ko dinala dito? Hindi niyo ba alam na pwede kayong mapanganib? Wika ni Elena. Paano mo naman nasabing mga nganib ang buhay namin? Dahil ba sa pagliligtas sa'yo? Sabihin mo sa amin, may mga humahabol sa'yo, no? Tanong ni Mang Nasyo. Opo. May ilang kalalaki ang humahabol sa akin eh. Kaya kailangan kong makaalis dito. Dahil sa oras na maabutan nila ako, pati kayo pwedeng madamay. Tugon ng dalaga. Ngunit hindi rin pwedeng hayaan ng mag-amang umalis ito. Lalo na nang malamang nanganganib ang buhay. Hindi, Elena. Pwede kang magtago dito sa bahay. Walang makakaalam na nandito ka. At isa pa, nandito ka sa aming pamamahay. Kaya kami nang bahala sa'yo. Tugon ng binata. Ngunit patuloy na nagmatigas ang dalaga. Nagpupumilit itong umalis. Dali-daling lumabas ang dalaga papunta sa bakuran. Ngunit kaagad din siyang napahinto. Sinundan ni Eva ng dalaga. Nakita ang dalawang lalaking nakatayo sa mismong harapan ng bahay. Hinawakan nito si Elena upang ipasok sa bahay. Ngunit hinawi ng dalaga ang kamay ng binata. Pumasok ka sa loob ng bahay. Ako ang sadya nila eh. Ayokong mapahamak kayo. Wika ng dalaga. Hawak nito ang kamay ni Evan at may kung anong palihim na inaabot sa binata. Matapos ay itinulak niya ito papasok.
sabay sarado ng pintuan. Hindi na ito nagawa pang buksan ng binata dahil nakaharang si Elena sa labas. Naririnig nito ang sigaw ng dalaga habang tila sapilitan itong kinukuha ng mga dumating na kalalakihan. Ilang minutong nakalipas, humupa na ang gulo sa labas. Dahan-dahang binuksan ng binata ang pintuan. Nanlaki ang mga mata nito dahil wala na si Elena. Sinubukan pang tignan kung saan pumunta ang mga ito. Ngunit wala namang naiwang bakas ang mga kumuha sa dalaga. Mukhang tuluyan na nga silang nawala, Evan. Delikado kung susundan mo sila sa mga oras na ito. At isa pa, wala kang laban sa kanila. Nararamdaman ko, hindi sila normal. Kaya kalimutan mo na lang. Wika ni Mang Nasyo. Ngunit hindi mapakali ang binata. Bagaman sinunod ang ama, hindi nawala sa isip nito ang kagustuhang iligtas sa Elena. Pumasok si Evan sa kwarto. Humiga sa kama. Kinapa ang bulsa. Naalala ang inabot ng dalaga. Dali-dali siyang bumangon at binuksan ito. Nagtaka ang binata dahil ang laman ng sisidlan, maliit na asul na bato. Halos kasing laki lang ng hintoturo, makinis at naglalabas ng mahinang liwanag. Nakita ng binata ang liwanag dahil medyo madilim ang gaserang nasa silid ni Evan. Itinapat nito sa liwanag ang bato. Tumatagos ang liwanag mula sa gasera na tila gawa sa kristal ang bato. Naging palaisipan kay Evan kung ano ang bagay na yun. At habang pinagmamasda ng bato, hindi na malaya ng binatang unti-unti na siyang nakakatulog. Kinabukasan ay nagising ang binata dahil sa pagtawag ng ama. Naalala nito, kailangan nilang tapusin ang pag-aani ng tabako. Dali-daling bumangon ng binata. Pinuntahan ng alagang kalabaw. Binuksan nito ang pintuan ng kulungan. Laking gulat ng binata dahil sinuwag siya nito. Oh, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ng binata habang tumatakbo palayo sa alaga. Hindi lubusang maunawaan ni Evan ang nangyayari sa alaga. Patuloy ito sa pagtakbo hanggang sa makakita ng puno. Umakyat ang binata para maiwasan ang matatalas na sungay ni Sikla. Nagpaikot-ikot ang kalabaw sa ilalim habang nakalambitin si Evan sa sanga. Pilit nitong iniisip kung ano ang nangyayari sa alaga. Hanggang sa mapagtanto nito ang nangyari kay Elena nang matagpuan ni Sikla. Naupo ang binata sa sanga. Muling kinuha ang supot na ibinigay ng dalaga. Sa oras na ilabas niya ito, biglang huminto si Sikla sa pag-ikot. Itinutok ang tingin sa kanya. Oh, ano na Sikla? Nakilala mo na uli ako. Tanong ni Evan. Dahan-dahan itong bumaba sa puno. Nilapitan ang kalabaw. Nakainga ng maluwagang binata dahil huminahon na ito. Tapos na ba kayo maglaro? Kailangan na nating hakutin yung mga tabako bago pa malanta. Wika ni Mang Nasyo. Kagad nang sumunod si Evan, kasama si Sikla. Ngunit hindi pa rin ito maunawaan kung bakit biglang nagwala ang alaga. Pagkarating sa bukid, sinimula ng binata ang paghahakot.
Nangangalahati na ito nang magpaalam ang ama na uuwi na dahil sumama ang kanyang tiyan. Sige po tay, walang problema. Ako na pong bahala dito. Magpahinga na lang po kayo sa bahay. Wika ni Evan. Bandang hapon na nang matapos ni Evan ang gawain. Ngunit ang ipinagtataka ng binata, hindi man lang siya nakaramdam ng pagod. Medyo madilim na nang magpa siyang umuwi si Evan at mas lalo pa itong nagtaka sa nangyari. Sikla, ako lang ba to? O talagang maliwanag yung paligid? Tanong ng binata sa alaga. Alam nitong lumubog na ang araw, ngunit nagagawa pa rin niyang makakita ng malinaw sa daanan. Bukod sa nakakakita sa dilim, naging mas malakas din ang pandinig at pangdama nito. Hindi malaman ng binata ang nangyayari, ngunit ang ikinatuwa niya, pagkarating sa tahanan, sinabi ni Evan sa ama ang nangyari. Pinagtawanan siya ng matanda at gaya ng inaasahan ay hindi ito naniwala. Ano bang sinasabi mo, Evan? Paanong lilinaw yung mata mo sa gabi? Tanghaling tapat nga nakadapa ka pa. Wika ng matanda. Ngunit pinatunayan ito ni Evan. Inihipan ng binata ang gasera at sinabihan ang ama na huwag umalis sa kinauupuan. Medyo malayo ang kinaroroonan ng binata at nasa kusina naman ang ama. Napakadilim sa loob ng tahanan. Nagulat si Mang Nasyo nang biglang sindihan ni Evan ang gaserang nasa tabi nito. Nagawang makapunta ng binata sa kinaroroonan ng ama sa gitna ng dilim. Nang hindi tinatamaan ang anumang kasangkapan sa bahay. Ngayon tay, naniniwala ka na ba? Tanong ni Evan. Oo anak, pero paano mo naman nagawa yun? Hindi rin maipaliwanag ng binata ang nangyayari. Ngunit iisa lang ang alam ni Evan. Nagsimula ito nang mahawakan niya ang batong ibinigay ni Elena. Ang mabuti pa, bukas pupunta tayo kay Mang Elyong. Siguradong alam niya ang tungkol sa batong yan. Wika ng matanda. Si Mang Elyong ang kinikilalang albularyo sa bayan. Marami itong nalalaman tungkol sa mutya at iba pang bertud. Kinabukasan nga ay maagang nagpunta ang mag-ama sa bahay ng albularyo. Saktong nagkakape ito sa kanyang bakuran nang dumating ang dalawa. Nasyo, ang aga mo namang napasugod, anong problema? Nabali na naman ba yung balakang ba? Tanong ng matandang albularyo. Tatang Elyong talaga, puro kalokohan ano? Naparito kami dahil may gustong isang guni sa inyo ang anak kong si Evan. Tugon ni Mang Nasyo. Ganun ba o siya? Tumuloy na muna kayo sa bahay nang makapagkape at para mapag-usapan na din natin ang pakay niya. Wika ng matanda. Nang magkaharap ang tatlo, hindi na nagsayang pa ng oras ang binata. Kaagad nitong ipinakita ang batong ibinigay ni Elena. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Saan mo nakuha ang batong yan, Evan? Alam mo bang isang bertud ang hawak ng anak mo? Wika ni Tatang Elyong. Bertud po. Anong bertud? Saka, paano nyo naman po nasabi? Tanong ni Evan. Sa tagal ko sa larangan ng panggagamot, hindi lang iisang bertud ang nasilayan ko, bata.
At alam ko kung anong pinagkaiba ng isang bertud sa pangkaraniwang mutya. Ang hawak mo ay isang bertud ng kubot. Ngayon, ang katanungan ko naman ang sagutin mo. Saan ang galing ang bertud na yan? At paano itong napunta sa'yo? Pag-uusap ng dalawa. Isinalaysay ng binata ang nangyari. Naliwanagan ang matanda. Ganun ba? Hindi malayong isang kubot ang babaeng nagbigay sa'yo ng bertud na yan. At hindi basta-bastang kubot. Mataas na uri ng kubot. Wika ni Tatang Elyong. Pero hindi ko naman po siya gaanong kakilala, Tatang Elyong. Kinuha po siya ng 2 lalaki. Magmula nun, hindi na po namin siya nakita. Tugon ni Evan. Malamang may dahilan ng pagkuha sa kanya ng mga kalalakihang sinasabi niyo. Pero iisa lang ang alam ko. Kung sakaling kalaban ng babaeng yon ang kumuha sa kanya, iisa lang ang habol nila. Ito ay ang makuha ang bertud. Muling wika ng matanda. Nalabis namang ipinagtaka ni Evan. Bakit naman po nila nanaising kunin yung bertud sa taong yun, Tatang? Ano po bang meron? Tanong ni Evan. Ang bertud ng kubot, may kakayahang magmanipula ng oras o dimensyon. Ito ang ginagamit nila upang dukutin ang mga napiling biktima. Pagpapaliwanag ni Tatang Elyong. Sa mga hindi nakakaalam, ang kubot ay mga uri ng aswang na may malapad na pakpak. Ginagamit nila ito upang sukluban ang kanilang biktima at gagamitin ang kanilang kakayahang maglaho upang mapunta sa malayong lugar. Kaya kadalasan ang mga nakakaligtas sa atake ng kubot wala nang kakayahan pang makabalik sa kanilang pinanggalingan. Matapos sa paliwanag ng matanda ang tungkol sa bertud, nagpaalam na ang mag-ama. Ngunit bago pa man sila umalis, binalaan nito ang binatang mag-ingat dahil malamang sa mga oras na yun, hinahanap na ng mga dumukot kay Elena ang bertud na hawak-hawak niya. Salamat po, Tatang. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat po ako. Wika ni Evan. Matapos ay tumuloy na ang mga ito sa pag-uwi. Habang nasa daan, patuloy na pinag-uusapan ng ama ang tungkol sa bertud. Napansin ng binatang may kung anong nakasunod sa kanila. At nang lingunin ito, wala naman silang nakita. Ang mabuti pa magmadali na tayo, Evan. Maaring tama si Tatang Nasyo. Malamang sa mga oras na ito, natunogan na ng mga dumukot kay Elena na nasayo ang bertud. Wika ni Mang Nasyo. Pagkarating sa tahanan ay kaagad nilang sinarado ang pintuan. Pinakiramdaman ng binata ang paligid. At nang sumilip ito sa bintana, nakita niya ang 2 kalalakihan. Tay, may mga tao sa labas. Sa palagay ko, sila po yung dumukot kay Elena. Wika ni Evan. Dali-daling kinuha ng matanda ang gulok na nakasugbit sa haligi at lumabas ng tahanan. Magandang hapon. Anong maitutulong ko sa inyo? Tanong ni Mang Nasyo. Nakatayo lang si Evan sa likod ng ama. Nakikinig sa kanilang usapan. Hindi ikaw ang kailangan namin, tanda. Kaya mabuti pa, ilabas mo ang anak mo at sabihing ibigay ang bertud sa amin. Tugon ng isa sa mga kalalakihan.
Akmang lalabas na sana si Evan nang biglang may nagsalita sa kulungan ng kalabaw. Hindi, Evan. Huwag mong ibigay sa kanila ang bertud. Nanlaki ang mga mata ng mag-ama nang makita ang dalaga. Anong ginagawa mo dito, Elena? Ang bunga kala ko, dinukot ka ng mga kalalakihang to ah. Tanong ni Evan. Sa susunod ko na ipapaliwanag sa'yo. Sa ngayon masaya ako. Nagawa ko makaabot sa tamang oras. Itinago mo ba yung bertud na binigay ko? Tugon ng dalaga. Dali-dali namang dinukot ni Evan ang bertud sa bulsa at inabot kay Elena. Ngunit hindi niya ito tinanggap. Hindi, Evan. Ikaw ang gagamit yan para sa akin. Sundin mo lang ang sasabihin ko. Siguradong mapapagana mo ang bertud. Wika ni Elena. Pero hindi ako kubot kagaya mo. Paano ko mapapagana to? Tanong ni Evan. Bakit? Sa tingin mo ba isa akong kubot? Hindi, Evan. Pangkaraniwang tao lang din ako na nagawang gamitin ang kakayahan ng bertud ng kubot. Ngunit ang mga lalaking yan, sila ang totoong kubot. Wika ni Elena. Oo, mga kubot kami. At inahabol namin ang babaeng yan dahil ninakaw niya ang bertud ng isa naming kasamahan. Nandito kami para bawiin ito. Wika ng lalaki. Elena, totoo ba yung sinasabi nila? Tanong ni Evan. Evan, may dahilan ako kung bakit ko ninakaw yung bertud. At pagtagal mauunawaan mo din yun. Tugon ni Elena. Humingi ng tulong sa amin ng babaeng yan dahil gusto niyang ibalik ang buhay ng kanyang ina. Siguro, napagalaman niyang kayang manipulahin ang aming bertudang oras. Kaya niya naisipang nakawin at gamitin ito. Wika ng isa sa mga kalalakian. Mukhang malaking hindi pagkakaunawaan ang pangyayari. Maaari ba naming malaman ang pangalan nyo? Nang sa ganon, makapag-usap tayo ng maayos. Ang pangalan ko ay Dado at ito naman ang kapatid kong si Ismael. Pagmamay-ari ng aming inang bertud na ninakaw ni Elena. At kung anumang kasinungalingan ang sinabi niya sa inyo, wala yung katotohanan. Wika ni Dado. Tama si Dado. Mapanganib ang paggamit ng bertud. Lalo na kung nanaisin mong bumalik sa panahon. Hindi ito pinahihintulutan ng batas ng aming angkan. Dahil sa itong uri ng paglabag sa balanse ng kalikasan. Pagpapaliwanag ng magkapatid. Ngunit nagpumilit si Elena. Hinablot nito ang bertud kay Evan at sinubukang gamitin. Kaso nga lang hindi niya ito nagawa dahil hinawakan ng binata ang kanyang kamay. Tama na, Elena. Minsan ka nang napahamak dahil sa pagnanais mong ibalik ang buhay ng iyong ina. Tanggapin mo ang katotohanan na hindi tayo nagtatagal sa mundong to. Wika ni Elena. Walang nagawa ang dalaga dahil hindi ito makawala sa pagkakahawak ng binata. Ismael, Dado, maaari niyo bang ipaliwanag ang pagkakaroon ng kakayahang makakita sa dilim at ang biglaang paglakas ng katawan ko? Tanong ni Evan. Simula nang mahawakan mo ang bertud, kumapit na sa iyo ang taglay nitong lakas. May kakayahan ng bertud naming mga kubot na protektahan ng sino mang may hawak sa kanya. Ngunit kagaya ng sinabi ko,
Hindi ito nararapat na mapasa kamay ng mga taong may pansariling interes. Wika ni Ismael. Naglakad si Evan papunta sa magkakapatid upang isuko ang bertud. Ngunit sa halip na tanggapin, kinuyom ni Ismael ang palad ng binata. Hindi mo naiintindihan ang sinabi ko eh. Sa oras na mahawakan mo ang bertud, kumapit na ito sa'yo. Lalo pa kung naramdaman nito na karapat-dapat ka. Wala na akong nakikitang bahid ng pagkakamali sa iyo eh. Kaya panatag ako na ikaw ang mangangalaga sa bertud na pagmamay-ari ng nanay namin. Elena, naway maunawaan mo ang gusto naming iparating sa'yo. At kung ano man ang sama ng loob mo sa pagkamatay ng iyong ina, pakiusap tanggapin mo ito. Huwag kang mag-isip ng pagigante o magtanim ng galit. Iniwan ka namin sa pangalaga ng binatang ito, pero hindi ibig sabihin papabayaan ka na namin. Patuloy lang kaming magmamasid sa mga susunod mo pang gagawin. Kaya umayos ka. Wika ng magkapatid. Matapos ay nagpaalam na ang mga ito. Saka lang napag-alaban ni Evan na si Elena, pamangkin ni Dado at Ismael. Ngunit wala itong kakayahang kagaya ng dalawa. Simula ng komprontasyon, hindi na ninais pa ng dalawa na kunin ang bertud kay Evan. Sa halip ay pilit itong kinalimutan ng balak. Bandang huli, napagtanto ng dalaga na walang maidudulot na maganda ang paghiganti. Itinago ni Evan ang bertud. Ginagamit lang ito kung kakailanganin. Ngunit mas binabuti nito na walang makaalam ng totoong kakayahang taglay ng bertud. Sa paglipas ng panahon, mas lalong napagyaman ni Evan ang kanilang taniman. Bagaman may taglay na kakaibang lakas, pinili ng binatang mamuhay ng payapa kasama ang pamilya. Samantalang si Elena naman, nagpakalayo-layo. Hindi alam ng binata kung saan ito nagpunta. Ngunit kahit ganun pa man, alam ni Evan na natuto ang dalaga sa pagkakamaling nagawa. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring sinasariwa ni Evan ang mga pangyayari sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kwento na ito sa kanyang mga apo. Namangha ang mga bata sa tuwing isinasalaysay ng kanilang lolo ang bertud na iniwan sa kanya, ang bertud na nagpabago ng kanyang buhay, ang bertud ng kubot.